Ang salita na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay mula sa unang kabanata ng Deuteronomio, talata 29 hanggang 31. Ito ang nasa saad. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang nangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita niyong ginawa niya sa Ehipto at sa Ilang. Dinala kayong ligtas hanggang sa lugar na ito tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Malapit na ang kaarawan ng aking yumaong ama at muli ako'y nangungulila. Naalala ko ang isang pangyayari sa aking buhay noong ako ay isang munting bata. Naglalakad kami patungo sa health center upang ako'y ipagamot. Inaakay ako ng kanyang kanang kamay habang ang kaliwa niyang kamay ay may hawak na bag na naglalaman ng tubig at tinapay para mayroon akong mainom at makain kung sakaling ako'y mauhaw at magutom. Sa daan ay maraming kambing at baka na nakakatakot para sa batang gaya ko. Mahigpit ang kapit ko sa braso ng aking ama at halos maiyak ako. Tinapik niya ang balikat ko, niyakap niya ako at binuhat. Napawi ang takot ko. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, ako ay protektado mula sa anumang panganib. Katulad ng mga ama na haligi ng tahanan, ang Diyos Ama ang ating kanlungan, tagapagtaguyod at tagaakay patungo sa tama at mabuting daan. Ito ang pangako ng Diyos Ama sa atin, katulad na ginawa niya sa mga Israelita nang sila'y tumakas sa Ehipto at dinala sa lupang pangako. Pinaaalala niya na ang laban natin ay laban ng Panginoon. At kung tayo man ay matalo, bubuhatin niya tayo. Sikapin nating huwag kailanman mawala sa paningin ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya upang marinig ang Kanyang tinig at sumunod sa Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal, papuri at pasasalamat ang alay namin sa inyo. Turuan mo po kami na ipagkatiwala sa inyo ang aming sarili at ang mga mahal namin sa buhay. Naway manalig kami na mapagtatagumpayan namin ang anumang sitwasyon na dumating sa aming buhay sapagkat kailanman ay hindi niyo kami iiwan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.